Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Delikadong mapasumon itong si First Lady Liza Marcos sa ICI. Delikadong maimbestigahan ang kanyang connection daw di umano. Kay sino ba ito Kay, sino ba yung bago niyang kasi itong si John Santander, isang private citizen ba, nagsumite ng letter of sentiments sa ICI para imbestigahan ang pagkakasangkot ni na Maynard Ngo at First Lady Liza Marcos, at posibleng itong si Liza ay maipapatawag sa ICI para imbestigahan. Naku kapipi. Ano kayang reaction ni Liza Marcos ngayon? Na tila wala siyang pakialam ang ICI was created ng kanyang asawa ni BBM. So, confident si Liza na papawalang sala siya or hindi siya pag-iimbestigahan. Or baka pwede lang siyang punta doon, tapos chika-chika, at labas ulit. Pero, grabe itong si Maynard Kabibig. Talagang naninindigan. May mga ebidensya siyang pinaghahawakan. O, pakinggan natin si Maynard, ha? Sabihin niyo naman gawa-gawa ko lang to. O, eto, pakinggan natin si Maynard. ICI, of course, yung attachment sa letter namin is, ang gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngo na nawala na sa balita ilang buwan na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. So, naniniwala kami na kailangan imbestigahan talaga. Pero sir, ano sabi ba ng ICI? Ready sila daw na imbestigahan si First Lady? As of now po, nire-review pa nila yung letter of sentiments. This is not a case. This is a letter of sentiments. Gusto ko lang pong linawin. Hindi po ito kaso. Letter of sentiments po ito para marinig po ng ICI kung anong gusto namin sabihin. Hindi lang naman mula ngayon, hindi lang ako ang gagawa nito. Mula ngayon, hindi lang siya ang gagawa, Kabibig. So marami pang susunod. Marami pang ibang tao ang gagawa ng letter of sentiments para paimbestigahan si Liza Marcos. Naku, grabe to Kabibig, ha? Zaldico Martin Romualdez, ngayon Liza Marcos. At hindi lang si John Santander ang gagawa pa ng letter of sentiments para paimbestigahan si Liza Marcos. Naku po. Is this really, is it? Ito na. Magpapasa ng letter of sentiments. Pero sir, nais niyo bang pumunta dito si First Lady sa ICI mismo? Ako, sa tingin ko, kung ako ang tatanungin mo, personal kong opinion ko, kung naniniwala naman tayo na malinis ang ating konsensya, Tama. of course, sa tulong ng Diyos, diba? Wala naman kailangang ikatakot kung wala ka talagang ginagawang masama. Correct. Kung wala kang ginagawang masama, hindi ka talaga matatakot. Kahit ang ICI ay ginawa ng inyong asawang si BBM na presidente ng Pilipinas, kung wala kang kinatatakutan at wala kang tinatago, aharapin mo ang investigasyon. Kahit hindi ako ipatawag ng ICI, pupunta ako, i-clear ko yung pangalan ko, excuse me, bakit ako diin dito? Sino ba yan pwede kong kausapin si John Santander kung ano ang kanyang ebidensya para tingnan ko para mag-explain din ako sa kanya. Ay tingnan natin Kabibig, ha, kung ano ang maging reaction. So, ang gusto lang natin is, bakit may ganito? Ganito. Although, nasa news na ito, nasa internet na to, na makikita nyo. So, tingin ko kailangan talaga. Kasi kung wala naman tinatago, bakit kailangan natin matakot? Hindi naman pinag Kung walang tinatago, ay kailangan talagang magpakita. Di ba? Ito pa Kabibig, makinig tayo, ha. Sabi ni John, Maynard Ngo na nawala na sa balita. Sabi ni John, hindi po kami pro-Marcos, hindi po kami DDS, hindi po kami kakamping. So talagang they're fighting for the truth. They're fighting to find out kung meron ba talagang koneksyon
si Maynard Ngo at si First Lady Liza Marcos. Knowing itong si Maynard Ngo ay di umano'y bagman ito ni Chis Escudero, tagahatid ng pera. Alaka. Let's listen up, kabibig. Sa ICI, of course, yung attachment sa letter namin is, ang gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngo na nawala na sa balita, ilang Oo. buwan na. Nawala nga. Na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. Oo, connected. So, naniniwala kami na kailangan imbestigahan talaga. Pero sir, ano sabi ba ng ICI? Ready sila daw na imbestigahan si First Lady? As of now po, nire-review pa nila yung letter of sentiments. This is not a case. This is a letter of sentiments. Gusto ko lang... Pero sir, nais niyo bang nais niyo bang pumunta dito si First Lady sa ICI mismo? Ako, sa tingin ko, kung dapat naman, kung ako ang tatanungin mo, personal kong opinion ko, kung naniniwala naman tayo na malinis ang ating konsensya, of course, at Malinis ang konsensya. diba? Wala naman kailangang ikatakot kung wala ka talagang ginagawang masama. True. So, ang gusto lang natin is, bakit may ganito? Although, Mga nasa news ebidensya. na ito, nasa internet na to, na makikita nyo. So, tingin ko kailangan talaga. Kasi kung wala naman tinatago, bakit kailangan natin matapos? Totoo, kung walang tinatago, bakit kailangan pang magtakot-takot? Ito ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Ito ha. Ito ang komento nila. Sabi ng mga netizen, halaka, na-booking na lahat. Nako. Drama lang naman yan, hindi nyo kami mauto. Part ng script para kunwari patas ang ICI. Investigate po lahat. Sus, scripted na yan. Malaking drama para ipakita sa mga tao na hindi bias ang ICI. Kunwari true, ano naman kasing role niya directly dyan. Drama lang yan. ICI sister station ng Ombudsman. More drama coming soon. Hala, more drama daw. It's a prank lang yan kung wari patas. Wala naman nangyari sa investigasyon na yan sa ICI. Puro drama lang yan. Ito pa. Drama-rama lang yan. Budol twist sa huli. Hero-hero din si BBM. Dapat lang no one should be exempted even if he or she is related to the President of the Philippines. Totoo ba yan? Script to for sure. Drama pa more si Lisa talaga. Sabi ng ima. Ito pa. Kung hindi bias ang ICI, ipatawag niya yung dalawa pati si ES Lucas Bersamin. Nako po mga kabibig. Yan ang mga hirit ng mga netizen. They're calling for investigation. They're calling na sana public call for accountability. ICI urged to investigate First Lady Liza Marcos and tech tycoon Maynard Ngo. Sabi ni John Santander, kung walang tinatago, bakit matatakot? Di ba mga kabibig? So ano ang iyong opinion doon mga kabibig? Nagsusumon si First Lady Liza Marcos. Nako. Dito na ma-close ang ICI kung si Liza Marcos pupunta. Ay nako, yung mga show nila wala naman niniwala. Puro lang kayo if. Patawag nyo na. Ikulong nyo. Gagawin nilang. Sabi ng isang netizen, nako, gagawin nilang straight witness si Liza. Uy! Talaga ba? Kunwari lang yan para sabihin walang kinikilingan ang investigasyon. Let me guess the ending. Lack of substantial evidence. Dismissed due to lack of merit. Yes, pwede naman ako mag-investigador. Hindi nyo kaya yan. Si BBM ang unang kalaban nyo dyan. Ay nako. Sa Senado papuntahin si Liza doon sa Blue Ribbon Committee. Hala ka. So, if evidence warrants, untouchable yan. Daig pa ng honorable sa Congress at Senado. Para gumanda ang palabas at magkaroon ng suspense at thrill, pinagluloko nyo ang mga tao. Sumun daw. Ay nako, drama na naman. The cover-up story in the history of yung nakawan sa pondo ng bayan, ang katawan naging witness, ambot na lang dyan, ay wala na mao.
summon tapos kwentuhan lang, pakitang tao. Ayun mga kabibig ang ibang mga komento ng ating mga netizens. So, ikaw kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Mapapatawag kaya si Liza Marcos? Mabigyan kaya ng summon si Liza Marcos para magpunta doon sa ICI? At ano kayang itatanong sa ICI tungkol kay Maynard Ngu? Paano naging konektado ito ni Liza Marcos knowing itong si Maynard Ngu di umano ay bagman ni Chis Escudero? Closeness daw itong si F. Eliza Marcos at si Maynard. Pag closeness, dapat talaga na sa anong tawag ito? Kasali sa corruption. Ewan ko kabibig. Basta ang sabi nila, drama lang daw to para matabunan ang real issue. Para talaga maipakita ni BBM na kahit pamilya ay pwedeng imbestigahan. Di ba sinabi ni BBM, kahit pamilya ko pa, wala akong sinasanto. Oy, drama. Gems kayo. Ay, char ba? Yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. May niwala na ba kayo? Ewan ko kabibig. Ay, parang, ewan ko, biglang itong si John Santander, bigla lang sumulpot. Ito ay, ewan ko kung saan galing itong si John. Pero sabi namin ni John, marami pang darating daw na magsumiti ng letter of sentiment. Okay. Let's just wait and see kung sino-sino pa itong pupunta sa ICI para pa-investigahan itong si F. Eliza Marcos. Pero ako, I doubt na pupunta si Liza sa ICI. And I doubt din ang ICI ay isusumon si Liza Marcos. Hindi kaya sila pagsasampalin ni Liza Marcos. Or baka ma-stop na itong ICI pag si Liza Marcos na ang ipapasumon. Ay nako. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.